Naisip mo na ba na ipagkanulo ng iyong sariling pamilya? Well, iyon mismo ang nangyari sa akin. Ang pangalan ko ay Natlia, ako ay 31 taong gulang at ako ay isang developer sa isang pangako na pagsisimula nito sa Samara. Ngunit bago ko pag-usapan ang tungkol sa aking karera, kailangan kong sabihin sa iyo kung paano itinulak ako ng aking sariling pamilya sa isang emosyonal at pinansyal na bitag. Dahil ako ay maliit, ang aking nakababatang kapatid na lalaki, si Iago, tulad ng tawag sa kanya ng lahat, ay ang sentro ng pansin. Habang nakatanggap siya ng isang bagong-bagong bisikleta sa edad na 10, nakatanggap ako ng mga ginamit na damit mula sa isang thrift store. Nang masira niya ang mahalagang kristal na plorera ng aking lola habang naglalaro ng soccer sa bahay, ang sisihin, syempre, ay nahulog sa akin. Noong ako ay 12 taong gulang, na gumagawa ng algebra na araling, bahay sa aking silid, ay naging isang scapegoat. Ngunit sino ang nagmamalasakit sa katotohanan? Ang mga hindi pagkakapantay ay tumaas lamang. Kaya't si Iago ay maaaring maglaro ng football. Inayos ng aking mga magulang ang 50,000 robles sa 6 na buwan para sa kagamitan at paglalakbay. Nang humingi ako ng mga aralin sa musika, tuyo ang sagot, walang paraan, anak na babae. Sa 15, nagsimula akong magtrabaho sa pamamahagi ng mga leaflet sa subway, 8 oras sa isang araw sa katapusan ng linggo, ulan o lumiwanag, para sa isang tigdas na 150 robles sa isang oras. Samantala, nakatanggap si Iago ng 3,000 robles sa isang buwan para lamang sa umiiral na pera na ginugol niya sa mga cave sa internet at mga laro, habang save ko ang bawat penny para sa mga gamit sa paaralan, isang disenteng sangkap, o isang bihirang pelikula kasama ang aking mga kaibigan. Sa high school, sinira niya ang kotse ng aking ama sa isang masamang kalokohan pagkatapos ng pagtatapos. Ang solusyon? Isang paunang pag-aari ng Audi bilang isang regalo. Pagkatapos ng lahat, ang isang batang lalaki ay magiging isang batang lalaki, ipinaliwanag ang aking ina. Kapag humingi ako ng tulong upang bumili ng kotse at gawing mas madali ang aking gawain sa pagitan ng trabaho at kolehiyo, ang tugon ay mapang-uyam, ang mga bus ay mabuti, pinalakas nila ang pagkatao. 5 taon na ang nakalilipas, nahulog ang lahat. Ang aking ama ay pinaputok pagkatapos ng 2 dekada sa parehong kumpanya na natanggap lamang ng 2 linggo ng sweldo. Ang aking ina, na nagtrabaho ng 20 oras sa isang linggo bilang isang cashier ng supermarket, ay halos hindi matugunan. Hanggang sa dumating ang desperadong tawag sa telepono, Natlia, pag-ibig, mawawala kami sa aming bahay. Hindi pa namin binayaran ang mortgage sa loob ng 6 na buwan. Nagbabanta na ang bangko na mag-foreclose sa utang. Ako, na bagong promote sa senior developer na maisweldo ng 180,000 robles, ay nakakita ng isang pagkakataon upang makatulong. Ilan ang kailangan mo? Tanong ko. Mga 43,000 isang buwan sa pagitan ng mga installment at bill. Nang walang pag-aatubili, nag-set up ako ng isang otomatikong debit. Ang kaluwagan sa luha ng aking ina ay agad, iniligtas mo kami, anak na babae. Sa sandaling makahanap ang iyong ama ng ibang trabaho, ibabalik namin sa iyo ang lahat. 5 taon na ang lumipas. Hindi isang roble ang naibalik. 3 taon na ang nakalilipas, pagkalipas ng mga taon ng matinding pag-iingat walang bakasyon, kumakain ng mas maraming beans at sardinas kaysa sa pag-aalaga kong umamin. At nagmamaneho ng isang 7 taong gulang na prayora pinamamahalaan kong bumili ng aking sariling apartment. Walang maluho, isang katamtaman na 2 silid-tulugan na penthouse sa isang mahusay na kapitbahayan, ngunit ang isa na kumakatawan sa aking kalayaan. Ang 5 milyong financing sa loob ng 20 taon ay kumonsumo ng lahat ng aking pagtitipid. Ngunit nagkakahalaga ng bawat luha na malaglag kapag natatanggap ang mga susi. Samantala, natapos ni Iago ang kolehiyo. Hindi kailanman binanggit ng aking mga magulang ang mga paghihirap sa pagbabayad ng kanilang mga bayarin sa matrikula, hanggang sa isang hapunan sa Pasko, hindi sinasadyang sinabi ng aking ina, salamat sa Diyos Natlia na tinutulungan tayo. Kung hindi man ay hindi namin mababayaran ang mga pag-aaral ni Iago. Paralisado ako. Maghintay, ginagamit mo ba ang aking pera upang mabayaran ang kanyang kolehiyo? Ang aking ama, nang walang kahihiyan, ay sumagot, karapat, dapat siyang magkaroon ng isang pagkakataon. Mayroon kang isang iskolar, hindi siya.
Ito ang iyong tungkulin bilang isang malaking kapatid na babae. Nais kong sumigaw, ngunit para sa ano? Ang 800,000 robles ay ginugol ng walang pahintulot. Nagtapos si Iago at nakakuha ng trabaho bilang isang manager ng benta na kumita ng 70,000 sa isang buwan. Ngunit nabuhay siya tulad ng isang multinasyonal na ehekutibo, damit ng disenyo, ang pinakabagong iPhone, mga paglalakbay sa St. Petersburg sa katapusan ng linggo. Nakilala niya si Aline, isang palakaibigan na blonde na nagtrabaho bilang isang katulong sa administratibo sa isang bar. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakatuon na, ipinakita niya sa kanya ang isang singsing, binayaran, hulaan kung kanino. Ang aking ina, syempre, kasama ang aking pawis. Pera. Isang buwan bago ang kasal, inanyayahan ako sa isang hapunan ng pamilya. Nag-aalinlangan ako ng gawin ng aking ina ang aking paboritong lasag na, isang bagay na hindi niya nagawa. Ang aking ama, na may isang hindi magagawang kurbatang, ay nagsimula ng pag-uusap, Natlia, kailangan nating talakayin ang isang bagay na mahalaga. Si Iago ay ikakasal. Kailangan nila ng isang lugar upang mabuhay. Nagyelo ang puso ko. Alam ko kung saan ito pupunta, ngunit inaasahan ko pa rin na mali ako. Idinagdag ng aking ina, na may luha sa kanyang mga mata, buntis si Aline. Kailangan nila ng katatagan para sa sanggol. Sinubukan kong maging makatuwiran, sigurado ako na makakahanap ka ng isang bagay na angkop. Mayroong mahusay na mga pagpipilian sa mas malayong mga kapitbahayan. Iyon ay kapag ibinaba ng aking ama ang bomba, naniniwala kami na dapat mong pansamantalang ibigay ang iyong apartment sa kanila. Tumawa ako, iniisip na ito ay isang biro. Ngunit ang mga seryosong mukha ay nagpatunay sa akin kung hindi man. Gusto mo ba akong bigyan sila ng pag-aari na binili ko ng aking pawis, na binabayaran ko pa rin? Nagsimula ang palabas, sumigaw ang aking ina, inakusahan ako ng aking ama na makasarili, at si Aline, kasama ang kanyang kamay sa kanya pa rin ang patag na tiyan, sinabi na isa kanyang pamilya. Ang mga kurbatang dugo ay nangangahulugang magkabilang tulong. Sumabog ako, Iago, kilala mo siya sa loob ng 1 taon. Itigil ang pagpuno sa akin ng lahat ng pag-uusap ng pamilya na ito. Sa wakas ay binuksan ng aking kapatid ang kanyang bibig, huwag kang lumampas, Natlia. Kailangan lang namin ng kaunting pagtulak. Hindi mo ba naaalala kung gaano kahirap ito sa simula? Kung paano ko naalala, 3 trabaho ng sabay, isang silid na napuno ng mga ipis, bawat baryana na, save ng dugo. Walang nagtatanong magpakailanman, dagdag pa ng aking ama. 6 na buwan, maximum sa 1 taon. Nagrenta ka ng isang kitnet. At saan ako makakakuha ng isa pang 30,000 sa isang buwan upang mabayaran ang upa na ito sa tuktok ng aking mortgage? Tanong ko. Iago ay magbibigay sa iyo, pangako ng aking ama. Hindi ba, anak? Tumango siya ng matulungin, syempre, gagawa kami ng isang makatarungang pakikitungo. Sa loob ng 2 oras, binomba ako ng emosyonal na blackmail. 3 beses na umiyak ang aking ina. Kinuwestiyon ng aking ama ang aking moral, ang aking pagkatao, kahit na nag-aalinlangan kung ako ba talaga ang kanyang anak na babae. Ngunit malalim, alam ng lahat, wala akong pagpipilian. Sa ilalim ng presyon, natapos ako sa pagbibigay. Pagkalipas ng 6 na buwan, natuklasan ko ang katotohanan, lihim na ibinebenta nila ang aking apartment at bumili ng bahay sa Krasnaya Glinka. Kumpleto ang pagtataksil. Ngayon ay hinahabol ko silang lahat para sa pandaraya. Sapagkat, kapag ang pamilya ay naging pinakamasamang kaaway mo, ang hustisya ang tanging paraan. At sa oras na ito, hindi ako babalik. Pinagsama nila ako ng sanggol na malupit na ang magagawa ko lang ay sumigaw sa sakit. Ipinamamahagi ni Yasha ang mga pangako ng kabayaran na hindi niya kailanman matutupad. Iyon ang emosyonal na blackmail, sabi ko. Pinagsama? Pinutol ito ng aking ama, mabilis, bago ko mabago ang aking isipan. Hindi mo ito pagsisisihan, anak na babae. Nang sumunod na linggo ay nagrenta ako ng isang maliit na studio, 28 square meters, para sa 30,000 robles, sa isang gusali na walang disenteng pagkukumpuni. Ang aking lumang bahay ay may pasadyang kasangkapan, isang makinang panghugas, at tahimik na air conditioning. Doon, isang lumang kasangkapan na rumbled tulad ng isang eroplano at mga radiator na, sa taglamig, ay ginawa ang hangin na hindi mababawas.
Sina Yasha at Alina ay lumipat ng sabay nang hindi kahit na nag-aalok ng tulong. Kailangan kong magrenta ng isang kahon upang maiimbak ang aking kasangkapan, isa pang 4,500 robles sa isang buwan na wala ako. Unang buwan, walang kabayaran. Sumulat ako kay Yasha, kumusta? Tungkol sa buwan ng tulong sumang, ayon kami para sa sanggol. Kailangan ko ang lahat. Pag-usapan natin? Sagot, makikita natin mamaya. Tinawagan ko ang aking ina, wala namang nagbayad si Yasha. Natashenka, huwag maging maliit. Siya ang iyong kapatid. Mayroon ka bang ideya kung ano ang gastos ng isang anak? Pangalawang buwan. Pangatlo. Huminto ako sa pagtatanong. Ang pera ay nadulas tulad ng tubig sa pamamagitan ng mga daliri. Ngunit ano ang magagawa ko? Ito ay pamilya. At sumuko na ako. Nakipag-ugnay ako kay Yasha sa pamamagitan ng teksto upang suriin kung ang lahat ay okay sa apartment. Nagpadala siya ng mga larawan ng renovation ni Alina, mga kortina mula sa bahay ng Zara, mga ceramic vases na may mamahaling halaman, pandekorasyon na mga unan na tiyak na nagkakahalaga ng higit sa aking lingguhang basket ng grocery. Matapos ang 4 na buwan, nagpa siya akong magpakita ng hindi ipinapahayag. Mayroon pa akong mga susi, ngunit sa labas ng kagandahang loob ay sumakay ako sa doorbell. Sabado ito, dapat. Mahilig akong nasa bahay. Sino ito? Ang tinig ni Yasha sa kabilang linya. Ito ako, Natasha. Kailangan kong makuha ang aking mga bagay sa taglamig. Dapat ay tumawag ako ng mas maaga. Hindi kami handa para sa mga bisita. Bumalik ka sa ibang araw. May mali. Bakit hindi humiling ng 5 minuto upang maghanda? Umalis ako, ngunit ang kawalan ng tiwala ay nanatili. Tinawag ko si Tiarita, kapatid ng aking ina, ang tanging makatwiran sa pamilya. Tita, gawin mo akong pabor, huminto sa pamamagitan ng aking gusali, tingnan kung okay ang lahat. Siyempre, mahal. Malalaman ko ito. Makalipas ang 1 linggo, tumunog ang telepono. Nasa opisina ako, na itama ang ilang code, nang makita ko ang kanyang pangalan sa screen. Natasha, nakaupo ka ba? Bago ang aking pintuan, isang patalastas, para ibenta. Ito ay dapat na isang pagkakamali. May isang tao sa gusalid. Kahapon nakita ko ang isang realtor na nagpapakita ng iyong bahay. Nagpunta ako sa pagpapanggap na isang mamimili. Ito ay sa iyo, Natasha. Walang pag-aalinlangan. Nagpadala siya ng larawan, ang palatandaan ng ahensya ng real estate, ang aking harapan, ang aking sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang matagpuan niya ang online na ad, maginhawang 2 silid-tulugan na apartment sa isang upscale na kapitbahayan. Bahay ko. Sa mga larawan, ang dekorasyon ni Alina, ang rosas na kuna, maging ang kanilang larawan sa kasal sa damit. Presyo, 1,000,000. Nabawasan na. Tinawag ko ang broker na may kalmado na hindi ko naramdaman. Magandang hapon. Nakita ko ang isang patalastas para sa isang penthouse sa Leo Tolstoy Street. Mahusay na pagkakataon. Ang mga may-ari ay napaka-motivation. Mayroon na kaming mga panukala, kaya kung interesado ka di. Bumababa ang presyo. Mula 7.5 hanggang 9. Isang bargain. Naghang ako at tumakbo sa bahay ng aking mga magulang, sinira ang bawat panuntunan sa trapiko. Nasa kusina sila, umiinom ng tsaa, malubhang kalmado, na parang hindi lamang nila nawasak ang aking buhay. Ano ang ginawa ng magkantot na ginawa mo? Naging maputla ang aking ina. Ang aking ama, sadyang dahan-dahan, itakda ang tasa. Ano ang pinagsasabi mo? Tanong niya, na may isang maling-maling tono. Ang aking bahay. Ang isa na may pag-sign out ng for sale. Ang isang estranghero ay bumibisita. Nagpalitan sila ng hitsura. Ang pagkakasala na iyon ay nagsabi ng lahat. Alam nila. Palagi silang alam. Makinig, anak na babae, pinalawak ng aking ina ang kanyang kamay. Bumalik ako. Kailangan namin ang pera para sa aming katandaan. Natagpuan namin ang isang perpektong bahay sa Krasnaya Glinka. Ito ay isang magandang pamumuhunan. Pamumuhunan? Kasama ang aking bahay? Nababaliw ka na ba?
Sa huli, magmana ka ng bahay sa Krasnaya Glinka, idinagdag ng aking ama, na parang anumang aliw. Hindi ko gusto ang isang bahay sa mga suburb pagkatapos mamatay ka. Gusto ko ng bahay ko ngayon. Huwag mong labis na labis ito. Ang aking ina ay kumala sa kanyang kamay. Gumagawa ka ng magandang pera. Bumili ng isa pa. Kahit na mas mahusay kaysa sa isang ito. Ginagawa ka naming pabor. Isang pabor. Ninakawan mo ako. Ang vouchon ay isang malakas na salita. Sumimangot ang aking ama. Kami ang iyong mga magulang. Kami ay muling namamahagi kung ano ang pag-aari ng pamilya, kaya lahat ay maisapat na. Hindi mo maibenta ang aking bahay. Nasa pangalan ko ito. Kailangan mo ang aking pirma. Binuksan niya ang isang folder sa gabinete ng kusina. Handa na ako. Sa totoo lang, kaya natin. Siya ay may kapangyarihan ng abogado. Ang aking kapangyarihan ng abogado. Nag-sign up ako 1 taon na ang nakalilipas, iniisip na ito ay para lamang sa kotse. Hindi ipinaliwanag ng notaryo na, sa isang general, maaari pa nilang ibenta ang aking kaluluwa. Ang mamimili ay nakagawa na ng isang deposito. 500,000 rubles. Sa loob ng 2 linggo, ang gawa ay pumasa sa kanyang pangalan. At saan nakatira sina Yasha at Alina? Nakakuha kami ng isang mahusay na isang silid-tulugan na apartment sa Novokuybishevsk. Napakaabot kayang 25,000 isang buwan. Mas angkop para sa isang batang mag-asawa. Ipinapadala mo sila sa Novokuybishevsk pagkatapos ng pagnanakaw sa aking bahay. Tumayo ang aking ama, pula na may galit. Gusto mo ng katotohanan? Narito ito, karapat, dapat tayo. Nagtaas kami ng 2 anak, nagtrabaho kami sa aming buong buhay, habang nabubuhay ka ng sagana. Ang bahay na ito ay dapat na nararapat na maging atin. Kinuha mo ang aking pera sa loob ng 5 taon. Iba iyon. Ito ang aming kinabukasan, ang aming katandaan, sagot ng aking ina. Ayaw mo bang maging masaya tayo? Tumawa ang tatay ko. Sa katotohanan, wala kang gagawin. Hindi ka pupunta laban sa pamilya, hindi mo kami tatanggihan, hindi mo masisira ang buhay ni Yasha na may demanda. Lunok. Hindi mo ako kilala. Mas kilala ka namin kaysa sa alam mo ang iyong sarili, tumango ang aking ina. Palagi siyang naging responsable. Ang gumagawa ng tamang bagay. At ang tamang bagay ay upang suportahan ang pamilya. Patuloy silang nagbibigay, katwiran, na nagpapaliwanag kung paano ang pagnanakaw na iyon, sa katunayan, isang regalo, kung paano ako magpapasalamat pa rin, kung paano tataas ang halaga ng bahay sa Krasnaya Glinka, kung paano ako masyadong bata upang mai-attach sa isang pag-aari. Wala kang gagawin, inulit ng aking ama. Hindi mo kailanman ginawa. Tandaan kung kailan sinira ni Yasha ang iyong laptop sa paaralan? Tumahimik siya. Kapag binigyan namin siya ng iyong sasakyan pagkatapos mong bumili ng isa pa, hindi rin siya nagreklamo. Hindi rin ito magkakaiba ngayon. Umalis ako nang wala pa ang sinasabi. Ngunit ang aking ama ay mali. Labis na mali. Una, umuwi na ako. Ang aking fucking house. Kumatok ako sa pintuan ng 5 minuto hanggang sa wakas ay binuksan ito ni Yasha ng isang crack. Natasha, hindi ito magandang panahon. Buksan mo ito o tatawagan ko ang pulisya ngayon. Binuksan niya ang chain. Kailangan mong umalis. Ito ang aking tahanan. Hindi nati ang boses ni Alina ay sumigaw mula sa loob. Mayroon kaming isang legal na karapatang makasama rito. Kung hindi ka umalis, tatawag ako sa pulisya. Nagnanakaw ka ng bahay ko. Si Alina ay lumitaw sa tabi ni Yasha, na pinalaki ang kanyang tiyan. Pinalalaki mo. Kung hindi ka, tatawagin ko ang opisyal. Sasabihin ko sa kanila na binantaan mo ako. Kasinungalingan yan. At sino sa palagay mo ang maniniwala? Isang buntis na babae o isang masalimuot na babae? Mumiti siya, walang kamali-mali. Na sumisigaw sa ilalim ng aming pintuan. Nag-atubili si Yasha. Ang kanyang titig ay nakilala ang minahan sa isang segundo, at, sa unahang pagkakataon sa mga taon, nakakita ako ng isang bagay na tulad ng kahihiyan. Ngunit ang pintuan ay sumara sa aking mukha. Makakahanap ako ng isang abogado.
Sigaw ko, nakabalot laban sa kahoy. Ang aking boses ay tunog ng mas firmer kaysa sa naramdaman ko. Good luck, sumagot si Alina, sa kabilang linya, na may isang maliit na pagtawa na pinalamig ang aking mga ugat. Sinabi na sa akin ng iyong ama, hindi mo ito gagawin, tinulad niya ang kanyang malalim na tinig, na pinipigilan ang mga salita na parang isang tropeo. Alam niya nang mabuti ang iyong maliit na batang babae. Kinaumagahan, nakaupo ako sa waiting room ng isang tanggapan ng bayan, sa gitna ng mga dingding ng mahogany at frame na mga larawan ng mga diploma. Markelev Andrei Sergeyevich, ang pangalan sa metal plaka ay lumiwanag tulad ng isang pangako. 15,000 isang oras. Huwag mahalaga. Binuksan ko ang folder at binuksan ang mga dokumento sa talahanayan ng Ebony, ang forged power of attorney, ang online scam anunsyo, ang pahayag ng Yugarn na may hinalang paglilipat. Ang bawat papel ay isang kutsilyo na matagal ko ng patas. Ang abogado ay hindi man tumingin mula sa kanyang baso sa pagbabasa nang magsimula siyang magsalita. Hindi lamang ito pandaraya. Ito ay itinatag na pagnanakaw. Tinapik ng kanyang daliri ang kapangyarihan ng abogado. Limitado sa isang tiyak na kilos na may isang petsa ng pag-expire. Gamit ito upang magbenta ng isang ari-arian. Pag-abuso sa kapangyarihan. Pagpapatawad. Kwalipikadong pandaraya. Sa wakas ay tiningnan niya ako at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng isang siruhano bago ang hiwa. Artikulo 159 ng Penal Code. Magsasampa kami ng reklamo sa pulisya ngayon. Kasabay nito, nagsumite kami ng isang aksyon upang mapawi ang pagbebenta at humiling ng mga hakbang sa pag-iingat. Hindi nila magagawang ilipat ang isang quit sa mga talaan. Pagkalipas ng 2 linggo, inisyu ng hukom ang utos, pagbabawal sa anumang mga pagbabago sa pagrehistro. Pinasok ni Ross Riester ang paghihigpit sa system. Ang mamimili ilang tao na inupahan ni Yasha, nagpanik. Hiningi niya ang pera. Ngumiti ang aking abogado habang isinulat niya ang kasunduan, buong refund ng advance, walang multa, walang mga demanda. Nagmamadali sila. Mayroon akong hustisya. Lumipas ang 1 buwan bago lumitaw ang pulisya sa bahay ng aking mga magulang. Hindi sila mabait. Kinuha nila ang aking ama para sa patotoo, binigyan sina Yasha at Alina sumonses na lumitaw sa korte. Nang isampa ko ang pagpapalayas, sumabog ang aking telepono. Ang aking ina, anak na babae, para sa pag-ibig ng Diyos, isipin muli. Ang aking ama, sinisira mo ang pamilyang ito. Yasha, ito ang iyong pamangkin, Nat. Mag-isip tungkol sa sanggol. Pinigilan ko ang lahat. Ngunit hindi sila sumuko. Mga mensahe sa corporate inbox, mga email na may 12 ng mga pahina ng pagmamanipula, ang aking ina ay nakakabit ng mga lumang larawan, kasama. Kung ang mga alaala ay maaaring magbayad ng isang mortgage. Nagpadala ang aking ama ng isang opisyal na liham, head at lahat ng bagay, walang utang na loob. Disinherited. Para bang nagmamalasakit ako sa pera ng sinumang nagnakaw ng aking tahanan. Mas malikhain si Alina. Lumikha siya ng isang bagong numero at nagpadala ng isang ultrasound sa pamamagitan ng WhatsApp. Isipin ang tungkol sa iyong pamangkin. Tumugon ang aking abogado para sa akin, sa isang tono ng tono, ang anumang pakikipag-ugnay ay isasalin bilang stalking. Ang susunod na mensahe ay mag-udyok sa isang stalking demanda. Ang paglilitis ay nag-drag sa halos 1 taon. Sina Yasha at Alina ay lumipat sa bahay ng kanyang mga biyenan sa Talyati, isang 4 na silid-tulugan na mansyon na may panauhin na annex na tuklasan ko kalaunan. Inutusan ng hukom ang aking bahay na mai-vacate kaagad. At ang aking ama, inakusahan ng pandaraya na may aabuso sa opisina, Artikulo 150, Bahagi 2. Ang kanyang abogado ay nakipagkasundo sa isang pagbawas sa Bahagi 1, 2 taon na probasyon at isang multa na 300,000 rubles. Maaaring mas masahol pa ito, bulong ng lalaki sa mamahaling suite. Sa kanyang edad at malinis na tala, ang hukom ay masungit. Tumango ang aking ama, maputla. Alam ko na kung magpunta ako sa hurado, ang kahinahunan ay hindi umiiral. Ito ay si Charita na tumawag sa akin, nanginginig ang boses niya. Ang iyong ina ay lumabas dito sa kontrol, Natash. Mawawala sila sa kanilang bahay.
Nagbabanta ang bangko ng foreclosure. Hindi pa nila binayaran ang mortgage sa loob ng 6 na buwan. 6 buwan, inulit ko, tuyo. Nakakatawa. Iyon mismo kung gaano katagal mula nang tumigil ako sa pagbabayad para sa kanilang mga bayarin. Isang katahimikan. Pagkatapos, isang buntong hininga. Aking Diyos, batang babae, magkano ang ibinigay mo sa kanila sa loob ng 5 taon? 8 milyon. Higit pa o mas kaunti. Isa pang katahimikan. Sa oras na ito, mas mahaba. Molodets, darling. Manatiling malakas. Ang mga alingaungaw ay kumalat sa pamilya tulad ng wildfire. Natuklasan ko na hindi lang ako ang biktima. Ang aking tiyuhin, kapatid ng aking ina, ay nagpahiram ng pera para sa emergency surgery. Ang pera ay natapos sa isang resort sa Turkey. Ang aking tiyahin, kapatid ng aking ama, ay nag-ambag sa isang kigumuho na bubong. Ang bubong ay buo, ngunit bumili sila ng isang bagong Lada Vesta. Isa, nagsimulang tumawag ang mga kamag-anak. Hindi ang mga leki ng aking mga magulang, ngunit ang mga nalinlang din sa una. Ang ilan ay bulungan pa rin. Huwag hugasan ang maruming labahan sa publiko. Ito ang iyong mga magulang, dapat kang magpatawad. Ngunit kailan nila nalaman ang tungkol sa mga halaga, kasinungalingan, ang pagtatangka na iwanan ako sa kalye. Natahimik sila. Ang tawag sa telepono na nagulat sa akin ay nagmula sa Valentina Petrovna, ang aking lola ng magulang. Hindi kami nagsalita sa maraming taon. Ang aking mga magulang ay palaging pininturahan siya bilang imahirap, mapait. Ang kanyang tinig, gayunpaman, ay kasing matatag ng bakal. Natashenka, aking apo. Alam ko ang lahat. Binabago ko ang kalooban. Ang iyong mga magulang ay hindi magmana ng isang kapek. Lahat ay magiging iyo at sa iyong mga pinsan. Sila ay hindi kasama. 3 buwan pagkatapos ng pagpapalayas, ang aking ina ay nagpakita sa aking tanggapan. Nasa isang pulong ako nang tumawag ang pagtanggap. May isang babae dito na nagsasabing ang iyong ina. Siya ay binago. Bumaba ako sa lobby. Hindi siya nakikilala, maruming buhok, kulubot na damit, malalim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na parang may edad na siya ng 1 dekada sa buwan. Natasha, kailangan mong tulungan kami. Natutulog kami sa isang taong kilala namin. Ako ang iyong ina. Hindi. Ikaw ay isang magnanakaw na sinubukan na magnanakaw ang aking bahay. Itinapon niya ako. Nahuli siya ng seguridad bago maabot ako ng kanyang mga kuko. Iwanan ng gusali o tatawagin namin ang pulisya, binalaan ang bantay. Call, sigaw niya, ang kanyang mga mata ay iniksyon ng puot. Ang aking anak na babae ay walang puso. Sinira niya ang kanyang pamilya. Gusto niyang arestuhin ang kanyang ama. Nahuli siya, sagot ko, mahinahon. Nang gumawa siya ng pandaraya. Kinalagkad nila siya. Makalipas ang 1 linggo, sinubukan ng aking ama ang parehong eksena. Pagkatapos, sinubukan nilang hintayin ako malapit sa aking gusali, hanggang sa mag-install ako ng mga kamera at nagsampa ng isang ulat para sa pag-stalk. Ngayon, nasa radar ng pulisya ng kapitbahayan. Ang anumang mas malapit at ang paro ng aking ama ay nagiging mabisang bilangguan. Sinubukan ni Yasha ang ibang diskarte. Si Ludmila Ivanovna, ang kanyang biyenan, ay nag-iwan ng isang mensahe ng boses. Natasha, ito ay Ludmila. Si Yasha at Alina ay nangangailangan. Ang sanggol ay ipanganak sa lalong madaling panahon. Huwag parusahan ang isang inosenteng bata. Hindi ako tumugon. Ngunit mag-imbestiga. Natuklasan ko na sina Yasha at Alina ay nanirahan ng libre sa annex ng kanyang bahay, 4 na silid-tulugan na nagmamay-ari ng isang kumpanya ng pag-install na gumawa ng milyon-milyon. Hindi na kailangan. Isa pang pakikipagsapalaran. Ang Family Gossip Network, na pinangunahan ni Charita, ay nagpaalam sa akin. Pumunta sila mula sa pamilya patungo sa pamilya, kumikilos tulad ng mga mahihirap na tao. Ngunit napapagod na nila ang lahat. Ngayon ay nagrenta sila ng isang silid sa labas ng bansa, Anya, pinukaw ang kanyang kape. Makalipas ang 1 taon at kalahati, nakatanggap ako ng liham. Totoong papel. Block si Yasha sa lahat ng aking mga network. Ang sobre ay nanginginig sa aking mga kamay nang binuksan ko ito.
Natash, paumanhin sa pagsusulat. Alam kong galit ka. Hindi kita sinisisi. Naisip ko ang tungkol sa kung dapat kong gawin ito, ngunit kailangan kong malaman, si Alina ay may anak na babae, si Eva. Ang kapanganakan ay komplikado. Halos mawala na ako sa kanya. Iyon ay kapag naintindihan ko ang ginawa ko. Alam ko ang lahat. Bigyan ng iyong pera sa aking kolehiyo. Mula sa bahay. Nanatili akong tahimik dahil naaangkop ito sa akin. Ako ay duwag. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Wala akong tama. Gusto ko lang malaman mo, nagtatrabaho ako ng 2 trabaho ngayon. Nais kong suportahan ang aking pamilya nang walang mga scheme ng aking mga magulang. Siguro, isang araw, karapat, dapat akong tumingin sa akin ng walang kasuklam. Yasha. 3 beses ko itong nabasa. Pagkatapos ay tinapik ko ito. Siguro, isang araw, magpapatawad ako. Ngunit hindi ngayon. Inilipat ko ang mga kasangkapan sa bahay. Pininturahan ko ang mga dingding. Binago ko ang mga kandado. Ang bawat bagay na nagpapaalala sa kanila ay naibigay o itinapon. Ngayon, kapag pumasok ako, amoy ko lang ang aking sarili. Ang enerhiya ko. Ang aking puwaang. Sa bisperas ng bagong taon, ang aking pinsan na si Zhana ay lumitaw na may isang bote ng alak. Inanyayahan ka bang maghapunan sa bahay ni Lola? At ang aking mga magulang? Hindi. Nagpunta ako. Kakaiba ang makita ang mga walang laman na upuan kung saan sila nakaupo. Ngunit din liberating. Walang malupit na mga puna tungkol sa aking karera. Walang paghahambing kay Yasha. Walang mga kahilingan para sa pera. Pagkatapos ng hapunan, dinala ako ng lola ko. Ipinagmamalaki kita, Deka. Paano mo ipinataw ang iyong sarili? Palagi silang ginagamot sa iyo tulad ng isang lingkod. Dapat ay namamagitan ako dati. Ang huling balita na narinig ko mula sa aking mga magulang ay 1 buwan na ang nakalilipas mula kay Tia Rita. Nagrenta sila ng isang silid sa isang panauhin sa Magpatuloy. Isang komunal ka sa Bezimyanka. Nililinis ang aking ama sa isang shopping center. Ang aking ina ay isang cashier ng supermarket. Sinasabi pa rin nila sa lahat na sinira ko ang kanilang buhay. 2 taon na ang lumipas mula noong anunsyo ng pagbebenta. Nagtatrabaho pa rin ako sa parehong pagsisimula, ngayon na may 2 pagtaas at mga pagpipilian sa stock na nagkakahalaga ng higit sa naisip nila. Ang aking dating apartment sa studio na sinubukan nilang magnakaw mula sa akin ay nagkakahalaga ngayon ng 2 milyon pa. Nakikipag-date ako kay Mishka na hanggang ngayon ay iling ang kanyang ulo nang hindi niya naririnig ang mga kwento ng aking pamilya. Minsan tinatanong ko ang aking sarili, paano kung tumahimik ako? Kung hinayaan niyang ibenta ang apartment, kasunod ng aphid ng pamilya. Marahil ay naroroon pa rin ako sa Khrushchevka, nangangarap ng mga mumo. Sa halip, nandito ako. Bahay ko. Ang buhay ko. Mga pagpipilian ko. Nagpapadala pa rin ang aking ina ng mga titik sa pamamagitan ng mga kamag-anak. Matapos kong magrehistro ng isang ulat, binalaan sila ng pulisya sa tungkulin tungkol sa mga kahihinatnan na habol. Hindi ko ito nabasa. Sinabi ni Rita na, sa huli, may mga banta na magtatapos ako sa kulungan dahil sa hindi paggalang sa aking mga magulang. Ang pandaraya ay isang mas malaking kasalanan, tuyo siyang sagot. Ang problema ay, kapag ikaw ang scapegoat, sa palagay mo normal ito. Isipin na sa bawat pamilya ay may isang gintong anak, isa na maaaring gawin ang lahat, at isa pa na umiiral lamang upang maglingkod. Para magising ako, kailangan nilang subukan na magnanakaw ako. Sinabi ng aking therapist na gumagawa ako ng magandang pag-unlad. Nagsimula ako ng therapy 1 taon na ang nakalilipas. Natuklasan ko na ang mga dekada ng paggamot bilang isang mamamaya ng pangalawang uri ay umalis sa kanilang mga marka. Nagsisisi ka ba na nagsampa ng reklamo? Tanong niya sa huling sesyon. Hindi. Ikinalulungkot kong hindi ipagtanggol ang aking sarili ng mas maaga. At kapatawaran? Naisip ko na yun. Una, kailangan nilang aminin para sa tunay na sila ay mali. Hindi ang mga paghingi ng tawad sa sarili, upang bumalik lamang sa pagsuso ng aking pera. Duda ako na may kakayahan sila.
At sa totoo lang, nababagay sa akin iyon. Ang ilang mga tulay ay dapat na imadas. Ang ilang mga pamilya ay hindi nararapat na mapangalagaan. Ngunit mayroon akong pamilya, Tiarita, Uncle Timofey, Zana, ang aking lola, ang mga kamag, anak na nakakita sa pamamagitan ng mga manipulasyon at pinili ang katotohanan sa kaginhawaan. Ito ang aking pamilya ngayon. Nakita ko si Yasha noong nakaraang buwan. Bumili ako ng kape sa Kuibisheva, at doon siya, itinulak si Eva sa cart. Nagkita ang mga mata namin. Humakbang siya papunta sa akin, ngunit tumigil. Tumango siya. Ibalik. Sinusunod namin ang mga kabaligtaran na landas. Baka isang araw pag-usapan natin. Siguro hindi. Anyway, ayos lang ako. Ang pagsisimula. Pag-alis. Isinara na lang namin ang ikalawang pag-ikot ng mga pamumuhunan. Ang aking mga pagpipilian sa stock ngayon ay may tunay na timbang, hindi milyon, ngunit sapat na upang maglagay ng isang pagbabayad sa isang bagong apartment, para lamang sa upa. Minsan nais kong tawagan sila at sabihin sa kanila kung paano ang kanilang kinabigo na anak na babae, na hindi kailanman pupunta kahit saan ay umunlad. Pagkatapos ay naalala ko, nawalan sila ng karapatang malaman ang tungkol sa aking buhay kapag pinili nila akong ipagkanulo. Hindi ko balak ibalik ito.